beloved Boss Mike Cervera. Kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, binanatan. Pangulong Marcos, mga kabrigada, binueltahan ang mga kritiko sa isyu ng korupsyon. Brigada Maricar Sargan sa balita. Ibrigada mo! Binueltahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kritiko ng kanyang administrasyon matapos questionin ang kampanya ng pamahalaan laban sa korupsyon at akusahan itong ginagamit umano laban sa mga kalaban sa politika. Correct. Sa kapihan with the media sa Canada bago umuwi ng Pilipinas kahapon, sinabi ng Pangulo na kung hindi niya inilantad ang issue ng umano'y mga irregularidad sa flood control project sa kanyang State of the Nation address, hindi rin daw ito pag-uusapan sa ngayon. Correct, hindi sana nagkaroon ng mga pag-uusap, wala sanang mga na bulgar at patuloy-tuloy pa rin sana ang pagnanakaw ni Martin Romualdez. Di ba? Di ba? Kung hindi binulgar ni Manong Bongbong natin ito, mga kababayan ko, sigurado ako, everybody happy pa rin sa grupo ni Martin Romualdez. Everybody happy pa rin sa grupo ng mga magnanakaw katulad nila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at marami pang iba. Di ba? Kung hindi ito binunyag ni Pangulo, malamang sibunuan, tuloy-tuloy pa rin ang pangungulimbat ng kwarta. Kung hindi binunyag ni Pangulo, mga kababayan ko, malamang ang mga proyekto niya ngayon, puro mga substandard o kaya parang proyekto ni Digong. Parang mga zombie. Na pagkatapos lagyan ng mga kung ano-ano, itinayo ng mga poste ng mga bakal lang, iniwan na lang. Na para bang yung ex ninyo, kayong mga lalaki kayo. Diba? Parang matapos nyong makuha yung gusto ninyo. Wag na. Ingat tayo, maaga pa, marami pang batang nakikinig. Matapos ninyong makuha yung gusto ninyo, iniwan nyo na lang basta-basta. Hindi nyo man lang sinuotan ng Di ba? Grabe kayo. Kakapal ng mga mukha nyo, talaga. Di ba? Grabe, Papa Jack, Jay, Taloy! Iginiit din ni Pangulong Marcos na ang kanyang administrasyon ang unang nagsagawa ng malawakang investigasyon sa mga umano'y anomalya at bumuo ng independent commission upang tutukan ang mga reklamo. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. Correct. I'm the one who exposed all of this. Correct. And I'm the one I'm the only one that has started to do anything about this. Correct. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Wala nga ni marami biningbang. Grabe ka, Digong, hayop ka. Kagabi, tuwan-tuwa ako. Di ba, sino nakapanood kagabi? Press 1 nga. Sino nanonood kagabi? Kasi marami sa inyo hindi nakapanood nun eh. Sino nakapanood kagabi? Aba, doon na, nilabas natin kagabi yung mga ilang mga proyekto ni Digong na hindi natapos. Di ba? Yan, si STF up next. Si Heidi Pantino. Yan, si Sab Anelacion. Sino pa? Si Warabat. Bataler, di ba? Ayan, yan sila. Catherine Galpo, si di ba? Dami. Makita niyo mga kababayan yung mga proyekto ni Digong. Yung mga proyekto ni Digong. Putang ina, parang mga parang gumawa lang ng bahay-bahayan tapos iniwan na lang basta-basta. Ganun ho ang ginawa, mga kababayan. Ang Pangulong Bongbong, nakita nyo naman yung pagkakaiba, di ba? Di ba, Maring Den, dami ko tawa kapag ka-mention si, May bago na tayong pangalan, bigay ni Den. Oo.
Martinakaw. Putang ina, Martinakaw, tumigil ka na, hayop ka. Tang ina. Pera-pera na lang talagang pinapagana. Ay, nako. Sige, tuloy. Sa akin lang. Mm. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Oo nga po, Manong, kayo daw po ang mastermind, hindi daw po si Martinakaw. Manong, bakit ba? Total naman, hindi nyo naman na kinakausap yung pisan yung si Martinakaw. Benggahin nyo na, pakulong nyo na. Pag pinakulong nyo yan, Manong, marami talagang bibilib sa inyo. Oo. Pakulong mo na yung pisan mo. Diba? Hindi naman po namin kayo pinangungunahan, Manong, ha? Oo, ha? Hindi namin kayo pinangungunahan. Tuloy. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? That makes absolutely no sense. Correct. Pa sa Pangulo. Diba, mga kababayan? Diba? Walang kasense yun. Bakit niya sisirain yung kung racket niya yung pagnanakaw? Diba? Parang si Digong, hindi niya sinira. Puro pabulong lang. Diba? Parang si Digong, diba? Tama eh. Yung mga DDS talaga, mga tatanga-tanga. Diba? Mga bobo, gano'n. Ito mga kababayan ko. Si Digong, hindi niya sinira kasi nga, mga kababayan, racket ni Digong eh. Sinira ba ni Digong yun? Hindi. Minsan magsasalita, siguro kinukulang ng bigay. Di ba? Marites Musni. Siguro ganon. Magpapasaring si Digong na ang talagang malaki talaga ang kickback dyan sa flood control ng DPWH. Ganon lang ang sasabihin ni Digong eh. Pero siguro kinukulang sa lagay. Ibig sabihin, dagdagan nyo yung lagay. Kung hindi, alam nyo na mangyayari, ha? Kaya ang daming kinita ni Digong. Ang pera niya, mga kababayan, hindi basta-basta na mabilang. Yan literal, mga kababayan, na kinikilo-kilo na nila yung pera ng mga Duterte. Tapos, ang nangyayari ngayon, tama si Pangulo. Kung racket ko kayan, bakit ko sisirain? Bakit hindi nyo tignan si Digong? Bakit hindi niya binigyan ng aksyon? Ngayong alam niya na yon. Nako, mga kababayan, matindi, Habang lumalalim ang investigasyon ay mas marami pa silang natutuklasang irregularidad, kabilang ang mga proyektong nagsimula pa bago ang kanyang panunungkulan. And so, when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. Laka 2017, 2018, sabihin mo na panahon ni Digong. Si Manong Bongbong, mabait ito no? 2017, 2018, mga kababayan, marami talagang irregularidad sa mga proyekto ng DPWH at sa iba pa. Katulad ng mga building, school building, ng mga kalsada, ng mga tulay, at ng mga especially flood control. Panahon po yan ni Digong, mga kababayan. Talagang matindi na ang korupsyon. Kaya nga ang tanong natin, bakit walang napanagot yun? Dahil ang kanyang plataforma noon ay within 3 to 6 months, abay uubusin, tatapusin ang korupsyon, ang droga, yung dalawa na yan, ang bukang bibig ni matandang Duterte. Diba? Ngayon, paano nyo ngayon to irerebat si Pangulong Bongbong? Tanong ko nga sa inyo kagabi, sige nga meron bang napakulong si Digong na magnanakaw? Kung yun yung plataforma niya, bakit wala ni isa tayong matandaan? Bagkos yung mga nagbubunyag, sila pa yung napapakulong talaga. And at the time, the President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control Correct. the flood control projects. Alam na
Sabi ni Pangulo, alam niya naman na may problema. Galing na rin sa bunganga ni Digong na may problema talaga dito sa flood control projects. Pero bakit walang ginawa si Digong? Putang ina! Sorry. So wala namang nangyari. Wala. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. Muli ring iginiit ni Pangulong Marcos na hindi pinipili ng pamahalaan kung sino ang iimbestigahan dahil ebidensya ang tanging batayan ng Independent Commission sa pagsasagawa ng mga investigasyon. Correct. In the heart of Wala, hindi kayo obra kay Pangulong Bongbong. Minsan lang to Ron Reyes magsalita. Edna Mauricio. Admin na Joby. Minsan lang magsalita ito. Kate Marie. Ay! Wala, hindi kayo obra. Minsan lang magsalita ang Manong Bongbong namin. Oh. Our beloved Boss Mike. Sa